Kung isang araw ay nakaupo ka sa isang eroplano na malubhang nasira, ang kalangitan ay pusikit sa dilim, ang mga sistema ay isa-isang bumibigay at sunod-sunod na bansa ang tumatanggi sa iyo, saan sa tingin mo dapat huminto ang pag-asa? Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang makasaysayang sandali sa himpapawid, ang kwento ng isang lipad na tila kinalimutan ng mundo ngunit nabigyan ng pagkakataong mabuhay dahil sa isang desisyon. Hindi lamang ito kwento tungkol sa isang eroplano, ito ay kwento ng sangkatauhan kung saan ang pagliligtas ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa salitang panganib. Kung handa na kayo, sabay nating pakinggan ang kwentong ito. Ang kalangitan sa gabi sa ibabaw ng karagatang Indiano ay payapa na para bang walang anumang masamang mangyayari. Ngunit ang katahimikang iyon ay isang ilusyon lamang bago ang isang matinding bagyo. Sa taas na mahigit 10 kilometro, isang pampasaherong eroplano ang lumulusob sa makakapal at maitim na ulap. Ang hangin ng bagyo ay humahampas ng malakas na nagpayanig sa katawan ng eroplano na parang isa lamang itong maliit na bagay na walang kalaban-laban sa kalikasan. Sa loob ng sabungan, mahigpit ang hawak ni Kapitan Arun Sharma sa manibela, butil-butil ang pawis sa kanyang sentido kahit na napakalamig ng temperatura. Nakatutok ang kanyang mga mata sa control panel, kung saan isa-isang lumilitaw ang mga pulang babala. Ang tunog ng alarma ay walang tigil. Tila isang pusong bumibilis ang tibok sa bawat segundo. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang gumuhit sa bintana kidlat. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid at marahas na umuga ang eroplano. Ang ilang bahagi ng sistemang elektrikal ay namatay. Maraming screen ang biglang nagdilim. Ang ilang metro ay umikot ng wala sa tiempo. Huminga ng malalim si Kapitan Arun, pilit na pinapakalma ang sarili bago pinindot ang pindutan ng komunikasyon. Sa isang tinig na kalmado, ngunit may bahid ng tensyon, nagdeklara siya ng emergency. Ang maikling pahayag na iyon ay hindi lamang isang teknikal na utos, kundi isang senyales na ang buhay ng mahigit 200 pasahero ay nakabitin sa isang napakanipis na hibla. Sa likod ng pinto ng sabungan, hindi pa alam ng mga pasahero ang kabuuang panganib ng sitwasyon. Isang ina ang mahigpit na yumayakap sa kanyang maliit na anak na para bang nais niya itong protektahan mula sa lahat. Isang matandang lalaki ang nakapikit at magkadaap ang mga palad, tahimik na nagdarasal. Samantala, ilang bata ang nagsimulang umiyak, kasabay ng mga bulungan at tanong na puno ng takot. Ang pagyanig ng eroplano ay dahan-dahang nagtanim ng pag-aalala sa puso ng lahat nang hindi na kailangan ng anumang paliwanag. Ang hudyat ng paghingi ng tulong ay ipinadala sa pamamagitan ng mga radio wave, kumokonekta sa mga air traffic control center ng iba't ibang bansa. Malinaw ang boses ni Kapitan Arun, humihiling ng pahintulot para sa isang emergency landing. Isang runway lang ang kailangan upang mailigtas ang buhay ng mga tao. Ngunit ang mga sagot na kanyang natanggap ay malamig at puno ng pag-iingat. Hindi namin kayo matatanggap. Masyadong mataas ang panganib. Hindi handa ang paliparan. Ang mga pagtangging iyon ay hindi lamang mga teknikal na salita sa abyasyon. Para silang mga pader na isa-isang nagsasara sa pag-asa. Ang kalangitan ay nananatiling madilim. Ang bagyo ay hindi humuhupa. Ang eroplano ay nananatiling sugatan. At ang oras ay patuloy na lumilipas ng walang awa. Walang nakakaalam kung gaano katagal patatagal ang gasolina o kung aling sistema ang susunod na bibigay. Sa sandaling tila tinalikuran na ng mundo ang lipad na ito, walang sinuman ang nakaisip na ang desisyon ng isang bansa na hindi pa nababanggit ang pangalan, ang magiging mahalagang pagbabago, hindi lamang para sa kapalaran ng mga pasahero sa himpapawid, kundi para sa kahulugan ng salitang sangkatauhan sa kasaysayan ng mundo. Ang alarma sa sabungan ay tumutunog sa maikling pagitan, parang isang countdown clock na walang nakakakita. Pinagmasdan ni Kapitan Arun ang mga numerong hindi normal na gumagalaw. Ang mapa ng paglipad sa pangunahing screen ay kumikislap. Lumingon siya sa kanyang co-pilot, si First Officer Miguel Reyes. Hindi pa bumabalik ang katatagan ng sistemang elektrikal. Kung magtatagal ang bagyo, nanganganib tayong mawalan ng kontrol sa ilang bahagi. Tumango si Miguel na may seryosong mukha bago muling pinindot ang pindutan ng komunikasyon. Ang maikling mensahe sa radyo ay ipinadala ng may propesyonalismo
ngunit sa bawat salita ay mayroong pagmamadali. Humihingi ng ruta, humihingi ng runway, humihingi lamang ng isang lugar kung saan mailalapag ng ligtas ang mga tao. Ang unang sagot ay dumating ng mabilis at napakalamig na parang hampas ng hangin, pagtanggi sa emergency landing. Hindi kayang tanggapin ng paliparan, natigilan si Kapitan Aaron ng isang segundo bago nag-utos na kontakin ang susunod na bansa. Alam niya na kung minsan, ang salitang hindi kayang tanggapin ay hindi nangangahulugang walang runway, kundi nangangahulugang walang gustong managot kung may masamang mangyari. Ang hudyat ng tulong ay ipinasa sa isa pang bansa, sa isa pang control center, sa isa pang pag-asa. Ngunit ang mga pagtanggi ay patuloy na dumarating, isa-isa, masyadong mataas ang panganib sa kaligtasan, hindi angkop ang lagay ng panahon, hindi mapapahintulutang pumasok sa aming airspace. Ang mga pangungusap ay formal, magalang, at walang emosyon, ngunit para sa mga taong nasa eroplano, ito ay tulad ng pagsasara ng pinto sa gitna ng bagyo. Sa loob ng kabina, ang mga flight attendant ay nagsimulang maglakad ng maingat, pilit nang umingiti sa mga pasahero kahit na mabigat ang kanilang mga puso. Mga Ginoo at ginang, mangyaring panatilihin ang inyong mga seatbelt na nakakabit. Ang anunsyo ay malumanay, ngunit ang pagyanig na humahampas sa bawat ilang segundo ay nagparamukhang marupok sa mga salitang iyon. Nagsimulang maramdaman ng mga pasahero na hindi ito ordinaryong pagyanig. Sinubukan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na buksan ang kanyang telepono, ngunit walang signal sa gitna ng maitim na ulap. Lumingon siya sa kanyang asawa, na lalong humihigpit ang hawak sa kanyang kamay. Isang bata ang nanginginig na nagtanong sa kanyang ina, "Makakauwi pa po ba tayo?" Hindi makasagot ang ina. Mas hinigpitan niya ang yakap sa anak na para bang tinitiyak na magkasama pa rin sila. Nakinig si Kapitan Aaron sa radyo na panandali ang tumahimik bago pumasok ang tugon mula sa isa pang bansa. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang direktang pagtanggi, kundi isang pagpapaliban. Mangyaring maghintay habang tinatasa ang sitwasyon. Ang parehong pangungusap ay inulit na parang isang pader na sadyang pinapatibay. Sa control panel, ang metro ng gasolina ay dahan-dahang bumababa ng walang awa. Kasabay nito, ang ilang backup system ay nagsimulang gumana ng lampas sa normal na kapasidad. Napalunok si First Officer Miguel. Ano ang gagawin natin kung sarado ang lahat? Hindi agad sumagot si Kapitan Aaron. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakikita ang liwanag ng kidlat sa malayo na parang mga sugat sa kalangitan. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mababa ngunit malinaw na boses. Kailangan nating makahanap ng malalapagan, gaano man karaming pagpipilian ang natitira. Muli niyang pinindot ang pindutan ng komunikasyon. Ang listahan ng mga paliparan sa mapa ay paunti ng paunti, tulad ng buhay na unti-unting kinikitil. At sa sandaling ang pag-asa ay halos isang panalangin na lamang, pinili niyang tawagan ang isang bansa na hindi pa nagbibigay ng sagot, isang bansang hindi naman kalayuan. Humihiling ng pahintulot na makipag-ugnayan sa Pilipinas, humihiling ng emergency landing. Ang katahimikan sa radyo ay mas matagal kaysa sa mga nauna. At ang katahimikang iyon mismo ang nagparamdam sa buong sabungan na tila hinahatulan ng mundo ang kapalaran ng mga taong nasa himpapawid. Ang radyo ay nanatiling tahimik. Nakatitig si Kapitan Aaron sa maliit na ilaw na kumikislap sa communication panel na para bang ito ang puso ng buong eroplano. Ang co-pilot ay naghahanda sa mga backup button sakaling mawala ang signal dahil sa bagyo. At pagkatapos, isang boses ang narinig sa radio waves, mas malinaw kaysa sa anumang narinig nila sa gabing iyon. Ito ang Manila Control. Natanggap namin ang inyong emergency signal. Kumpirmahin ang inyong estado at bilang ng mga pasahero. Ang maikli ngunit matatag na pangungusap na iyon ay agad na nagpabago sa kapaligiran sa sabungan, para bang may nagbukas ng bintana upang pumasok ang liwanag sa kadiliman. Mabilis na nagulat si Kapitan Aaron ng mga detalye. Sistemang elektrikal, nasira ng kidlat. Ilang kagamitan, hindi stable. Malakas ang bagyo. Limitado na ang gasolina. Kailangan ng emergency landing sa lalong madaling panahon. Ang kabilang linya ay panandali ang tumahimik bago muling sumagot ang parehong boses. Sa pagkakataong ito,
Ang tono ay hindi lamang pagtanggap ng impormasyon, kundi puno ng pananagutan. Naiintindihan namin. Nakikipag-ugnayan na kami para sa pinakaangkop na paliparan para sa inyo. Mangyaring panatilihin ang inyong altitude at sundin ang rutang aming ibibigay. Nagkatinginan si Kapitan Arun at si Miguel. Hindi sila ngumiti o nagsalita ng salitang ginhawa dahil alam nilang hindi pa tapos ang krisis. Ngunit sa kanilang mga mata, may isang bagay na nagbalik ang paniniwala na mayroong nakikinig at hindi sila tinalikuran. Samantala, sa lupa, ang operations room ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, ay hindi naiiba sa isang command center sa gitna ng digmaan. Ang radar map ay puno ng mga signal na gumagalaw sa loob ng bagyo. Ang tunog ng mga telepono ay sumasabay sa ingay mula sa radyo. Sinusuri ng mga opisyal ang direksyon ng hangin, dami ng ulan, at ligtas na distansya para sa paglapag. Sa gitna ng pressure, alam nila na ang isang maling desisyon ay maaaring mangahulugan ng isang trahedya sa harap ng buong mundo. Tiningnan ng pinuno ng control tower ang mga ulat at matatag na sinabi sa kanyang team, may runway tayo, may rescue team tayo, at may mga tao sa eroplanong yan. Kailangan nating maging handa para sa kanila. Ang salitang tao ay binigyang diin kaysa sa eroplano na para bang tinitiyak na hindi ito tungkol sa mga dokumento o regulasyon, kundi tungkol sa buhay. Bumalik sa eroplano. Ang anunsyo mula sa kapitan ay umalingaw-ngaw sa kabina. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng mga pasahero ang kanyang boses nang malinaw sa gitna ng pagyanig. Mga Ginoo at ginang, ang ating eroplano ay nakakaranas ng problema dahil sa masamang panahon. Nakikipag-ugnayan na tayo para sa isang emergency landing sa Pilipinas. Mangyaring panatilihin ang inyong mga seatbelt na mahigpit na nakakabit at sundin ang mga tagubilin ng ating mga flight attendant. Ang salitang Pilipinas ay parang isang salitang nagpabuhay ng pag-asa sa gitna ng takot. Ang ilan ay napapikit na may luhang dumadaloy, ang iba ay mahigpit na ikinuyom ang kanilang mga kamao na parang nakakapit sa huling hibla ng lubid. Ang batang umiiyak ay nagsimulang tumahimik nang ibulong ng kanyang ina, "Lalapag na tayo, anak." Ngunit sa pag-asang iyon ay may anino pa rin ng katotohanan. Ang isang emergency landing sa gitna ng bagyo ay hindi isang normal na pag-uwi. Ito ang huling taya. Muling tumunog ang radyo. Emergency flight, binuksan na namin ang ruta para sa inyo. Ang mga medical at rescue team ay naghihintay na sa dulo ng runway. Hindi kayo nag-iisa. Napapikit si Kapitan Arun ng isang segundo at dahan-dahang sumagot, "Salamat mula sa aming lahat." Nang gabing iyon, hindi lamang isang eroplano ang tinanggap ng Pilipinas. Tinanggap nito ang sangkatauhan na piniling balewalain ng ilang bahagi ng mundo. Ang liwanag mula sa mga instrumento sa sabungan ay nagpatingkad sa pamumutla sa mukha ni Kapitan Arun. Siya at si First Officer Miguel ay maingat na binasa ang mga utos mula sa Manila Control. Isang bagong ruta ang itinakda upang iwasan ang pinakamalakas na bahagi ng bagyo, ngunit ang kalangitan ay hindi isang patag na papel. Bawat segundo ay puno ng paglaban, pag-uga at kawalan ng katiyakan. Bawasan ang altitude. Mag-ingat sa bilis. Patuloy na nag-uulat si Miguel. Tumango si Kapitan Arun. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela na namumuti na ang kanyang mga buko. Alam niya na sa normal na kondisyon, ang pagbaba at paglapag ay isang proseso, ngunit ngayong gabi, lahat ay parang paglalakad sa isang nanginginig na tulay sa ibabaw ng bangin. Lalong lumakas ang pagyanig ng eroplano habang papalapit sa hanay ng bagyo. Ang malakas na ulan at hampas ng hangin ay nagpatabingi sa unahan ng eroplano na parang tinutulak ng kamay ng isang higante. Ang mahinang tunog ng metal mula sa istruktura ay nagpapaalala na tinamaan ito ng kidlat at hindi pa nila alam kung gaano kalalim ang pinsala. Sa kabina, paulit-ulit na nag-anunsyo ang flight attendant na manatili sa posisyon at higpitan ang seatbelt. Maraming pasahero ang nakayuko. Ang iba ay nakahawak sa kamay ng katabi na parang ayaw pakawalan ang katapangan. Ang ina ay patuloy na yakap ang kanyang anak, pilit na ngumingiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Ang matandang lalaki na dating tahimik na nagdarasal ay nagsimula ng bumigkas ng kanyang mga panalangin nang mahina
na para bang ipinaririnig sa langit na may mga buhay sa loob na nais pang magpatuloy. Sa lupa, ang paliparan sa Pilipinas ay gising na gising. Ang mga ilaw sa runway ay nagniningning ng maliwanag. Ang mga sasakyang pang-rescue ay nakahilera na parang isang pader ng kahandaan. Ang mga medical team na nakasuot ng reflective gear ay nakapwesto na. Tumingin ang pinuno ng rescue unit sa dulo ng runway, alam na ang darating ay hindi lamang isang eroplano, kundi isang responsibilidad na sama-samang pinapasan ng buong bansa. Ihanda ang mga fire truck na may foam. Umalingaw-ngaw ang utos. Medical team, handa na para sa mga sugatan. Suriin ang crosswind bawat minuto. Ang datos ng hangin sa monitor ay pabago-bago. Ang crosswind ay papalakas ng papalakas na ginagawang mas mahirap ang paglapag. Agad na nagpadala ng babala ang control tower sa eroplano. Malakas ang crosswind. Kung hindi ligtas, may karapatan kayong mag-go around. Ngunit ang inyong gasolina, ang dulo ng pangungusap ay binitin. Hindi na kailangang ituloy. Alam ng lahat ang kahulugan nito. Maaaring wala ng pangalawang pagkakataon. Nagtiimbagang si Kapitan Arun. Sumagot siya sa kalmadong boses, wala tayong masyadong pagpipilian. Ibigay ang pinakabagong datos ng hangin at ang pinakamaliwanag na approach lights. Nang magsimulang numipis ang mga ulap, lumitaw ang mga ilaw ng runway sa malayo, isang tuwid na linya na parang sinulid na tumatahi sa sugat sa kalupaan. Tinitigan ito ni Kapitan Arun. Iyon ang tahanan sa isang bagong kahulugan, hindi tahanan ng nasyonalidad, kundi tahanan ng pagkakataong mabuhay. Isa pang alarma ang tumunog. Isang sistema ang nagpakita ng maling basa. Mabilis na inayos ni Miguel ang backup procedure. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit mabilis pa rin siyang kumilos. Sa sandaling iyon, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng trahedya. Manatili ka sa akin, sabi ni Kapitan Arun kay Miguel, at para na ring sinabi sa buong eroplano, sa mga pasahero, sa mga flight attendant, at sa rescue team na naghihintay sa ibaba. Ang mga gulong ng eroplano ay ibinaba. Ang ugong ng hangin ay umalingaw-ngaw. Pumasok ang eroplano sa huling yugto ng paglapag. At sa sandaling nasa harap na nila ang runway, hindi pa rin sumusuko ang bagyo. Ngayong gabi, ang pagsubok ay hindi lamang nasa himpapawid, kundi nasa puso ng bawat isa na pinipiling ibalik ang buhay sa lupa. Ang mga ilaw ng runway ay sumasalubong na, parang ito na lang ang tanging bukas na daan sa mundo. Pinanatili ni Kapitan Arun na tuwid ang ilong ng eroplano sa runway, kahit na itinutulak ito ng crosswind palayo sa bawat segundo. Ang kanyang mga kamay ay napakahigpit na nararamdaman niya ang pulso sa dulo ng kanyang mga daliri. Binabasa ni First Officer Miguel ang altitude at bilis sa tinig na pilit pinapakalma, ngunit bahagyang nanginginig. Alam na ang isang pagkakamali ay maaaring wala ng pagkakataong itama. 1,000 talampakan. Stable. 500 talampakan. Lumalakas ang crosswind. 200 talampakan. Panatilihin ang linya. Panatilihin ang linya. Sa kabina, lahat ay mas tahimik kaysa dati. Walang tawanan, walang usapan. Tanging ang malakas na paghampas ng hangin sa katawan ng eroplano at ang tibok ng puso ng bawat isa ang maririnig. Idiniin ng ina ang mukha ng kanyang anak sa kanyang dibdib, mariing nakapikit na parabang siya na ang sasalo sa lahat ng impact. Ang matandang lalaki ay nanatiling magkadaop ang mga palad, ang kanyang mga labi ay paulit-ulit na bumibigkas ng parehong dasal. 50, 40, 30. Bilang ni Miguel, bahagyang itinaas ni Kapitan Arun ang ilong ng eroplano. Flare. Sa sandaling iyon, muling humagupit ang hangin. Tumagilid ang eroplano na naramdaman ng lahat. Ang tunog ng metal ay umungol na parang isang babala. Ngunit hindi hinayaan ni Kapitan Arun na manaig ang takot. Mabilis niyang itinama ang direksyon, gamit ang lahat ng kanyang lakas upang ibalik ito sa gitna ng runway. At pagkatapos, blag! Ang mga gulong ay marahas na tumama sa semento, ngunit nakalapag sila. Isang malakas na impact na sinundan ng mahabang pagyanig habang dumadaos-dos ito sa runway. Maraming pasahero ang napapitlag na parang lumipad ang kanilang kaluluwa. Ngunit sa sumunod na segundo, nang hindi tumaob ang eroplano, hindi dumulas palabas ng runway at patuloy na tumatakbo sa lupa,
Nagsimulang malaman ng lahat na kaligtas sila. Reverse thrust, sigaw ni Kapitan Arun. Umugong ang mga makina na parang isang malaking hayop na pinakawalan. Ang basang runway ay sumasalamin sa mga ilaw. Mabilis na lumapit ang mga fire truck at rescue vehicle. Ang kanilang mga foam nozzle ay handang kumilos kung sakaling magkaroon ng sunog. Ang medical team ay nakatayo sa gilid, ngunit ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa eroplano na parang pinapanood ang daan-daang buhay na bumabalik mula sa bingit ng kamatayan. Sa kabina, isang hindi planadong sigawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw. Hindi ito sigaw ng kasiyahan, kundi sigaw ng pagpapakawala sa hiningang pinigil buong gabi. Ang ilan ay biglang napaiyak. Ang ilan ay napaluhod sa sahig ng eroplano. Ang ilan ay niyakap ang mga estranghero na parang mga kamag-anak. Ang mga flight attendant ay may luha rin sa kanilang mga mata ngunit pilit pa rin ginagampanan ang kanilang tungkulin, pinapanatili ang mga pasahero na nakaupo hanggang sa tuluyang huminto ang eroplano. Nang huminto na ang eroplano at namatay ang mga makina, muling narinig ang anunsyo ng kapitan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang itago ang kanyang emosyon. Mga Ginoo at ginang, nakalapag na po tayo sa Pilipinas. Salamat sa inyong kooperasyon at salamat sa ground team na tumulong sa atin. Ang salitang salamat sa pagkakataong ito ay mas mabigat kaysa sa anumang salita dahil hindi ito isang formalidad. Ito ay isang pag-amin na kung walang nagbukas ng pinto, maaaring walang sinuman ang makakarinig ng anunsyong ito. Hindi pa bukas ang pinto ng eroplano, ngunit ang kahulugan ng pagdating sa lupa ay naganap na. Ito ang pagbabalik sa buhay. At sa basang runway na iyon, hindi lamang isang eroplano ang tinanggap ng Pilipinas, kundi ang pag-asa ng lahat ng sakay nito sa yakap ng sangkatauhan. Nang tuluyang huminto ang eroplano, tumahimik ang ugong ng mga makina. Tanging ang mahinang patak ng ulan sa bubong na lamang ang naririnig na parang conclusion sa isang mahabang gabi. Hindi agad binuksan ang pinto dahil ang mga pamamaraan pagkatapos ng isang emergency landing ay kailangang maging mas maingat. Sinuri ng mga technician at rescue unit ang paligid ng eroplano gamit ang mga flashlight at thermal camera, naghahanap ng mga sunog, tagas o anumang senyales ng apoy na maaaring magmula sa tinamaan ng kidlat. Hindi pa tumatayo si Kapitan Arun mula sa kanyang upuan. Tinitigan niya ang control panel na dahan-dahang bumabalik sa normal na parang isang taong kalalabas lang mula sa pagkalunod. Tinanggal ni First Officer Miguel ang kanyang headset at mahinang tumawa habang may luha sa kanyang mga mata. Nagawa natin, sabi niya, na parang hindi pa rin makapaniwala, ngunit hindi ngiti ang isinagot ni Kapitan Arun. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang mga rescue vehicle na nakapalibot ng maayos. Nakita ang mga Pilipinong staff na mabilis kumilos ngunit hindi nagpapanik. Ito ay isang pagmamadali ng mga taong handa na, sinabi niya sa iisang pangungusap, hindi lang tayo, nagawa rin nila. Sa kabina, sinimulan ng mga flight attendant na ilabas muna ang mga pasaherong labis na natakot. Ilang bata ang umiiyak dahil sa naipong stress. Hindi na dahil sa takot. Ang ina ay bumaba ng hagdan kasama ang kanyang anak. Huminto siya sandali sa lupa, tinitigan ang basang semento na parabang tinitiyak sa sarili na ito ay totoong lupa at hindi isang bangungot. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at nagpasalamat sa mga Pilipinong staff habang lumuluha. Magalang na tinanggap ng staff ang pasasalamat at sumagot lamang, "Walang anuman po. Ligtas na kayo." Sa likod ng harang, may mga interpreter at emergency psychological team na handang tumulong. Napansin nila ang ilang pasahero na nanginginig ang mga kamay at hirap huminga. Dinala sila sa isang mainit na tolda, binigyan ng kumot, tubig at mga maikling salita na mas mahalaga kaysa anumang material na bagay. Nasa ligtas na lugar na po kayo. Kinaumagahan, kumalat ang balita na parang apoy. Ang mga video mula sa loob ng eroplano ang pagyanig, ang iyakan, ang anunsyo ng kapitan ay naibahagi sa iba't ibang bansa. Ilang news outlet ang nag-headline, ang lipad na tinanggihan ng maraming bansa. Ang iba naman ay, Pilipinas, binuksan ang runway para sa pag-asa. Ang larawan ng mga Pilipinong fire truck na umaalalay sa basang eroplano ay naging simbolo na hindi na nangangailangan ng paliwanag.
Ang air traffic controller na unang sumagot sa tawag ay nakaupo habang tinitingnan ang ulat. Hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki na parang isang nagwagi. Huminga lamang siya ng malalim na para bang pinakawalan ang lahat ng tensyon. Inilapag ng pinuno ng control tower ang kanyang panulat at mahinang sinabi sa kanyang team, "Hindi tayo gumawa ng kabayanihan ngayong gabi. Hindi lang natin tinalikuran ang mga taong humihingi ng tulong." Ang pangungusap na iyon ay naitala sa maraming ulat at inulit sa maraming programa sa telebisyon dahil mas tumatak ito sa puso ng mga tao kaysa sa anumang statistics o opisyal na pahayag. Inanyayahan si Kapitan Arun para sa isang panayam, ngunit humiling lamang siya na magsalita ng maikli sa harap ng kamera. Naaalala ko na sunod-sunod kaming tinanggihan hanggang sa narinig ko ang mga salitang, "Natanggap namin ang inyong signal mula sa Pilipinas." Iyon ang boses na nag-uwi sa aming lahat. Lumipas na ang gabing iyon, ngunit ang naiwan ay hindi lamang ang marka ng kidlat sa katawan ng eroplano. Ito ay isang tanong na kailangang sagutin ng mundo. Kung isang araw ay may ibang tao na nasa gitna ng bagyo, pipiliin ba nating isara ang ating mga pinto o bubuksan natin ang daan para sa buhay? Nang hapong iyon, nagsimulang luminaw ang kalangitan sa ibabaw ng paliparan na para bang humihingi ng tawad ang kalikasan matapos subukin ang sangkatauhan. Isa-isang umalis ang mga pasahero mula sa screening area. Ang ilan ay nakausap ang kanilang pamilya sa unang pagkakataon matapos mawalan ng signal. Ang simpleng hello ay naging pinakamabigat na salita sa kanilang buhay. Maraming nasa kabilang linya ang napaiyak agad nang marinig na buhay pa ang kanilang mahal sa buhay. Ang ina ay nakaupo sa isang upuan sa pansamantalang silungan. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Pinunasan niya ang kanyang luha at tiningnan ang isang tasang mainit na tubig na iniabot ng isang staff. Ang mga maliliit na bagay na iyon, isang mainit na inumin, isang kumot, ang maikling pangungusap na ligtas na kayo ay nagparamdam sa kanya na hindi pa rin ganap na malupit ang mundo. Nagpasalamat siya sa pinaghalong Ingles at kaunting Filipino na alam niya, ngunit ngiti pa rin ang isinagot ng staff. "Walang anuman po, magiging maayos din po ang lahat." Sa kabilang dako, ang matandang lalaki na nagdasal buong gabi ay nakatayo at pinagmamasdan ang eroplano mula sa malayo. Nakita niya ang maliit na sunog kung saan tumama ang kidlat, ang mga gasgas sa gulong na marahas na lumapag, ang mga marka ng buhay at kamatayan na kalalampas lang. Muli siyang nagdaop palad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para humiling na makaligtas. Nagdarasal siya upang magpasalamat dahil nakaligtas na sila at upang magpasalamat sa mga taong tumanggap sa kanila. Patuloy na lumawak ang balita. Pinag-usapan ng ilang analyst ang mga batas sa abyasyon, ang mga panganib, at mga patakaran sa kaligtasan. Itinanong ng ilan kung bakit tumanggi ang maraming bansa. Ngunit para sa mga pasahero ng lipad na iyon, walang paliwanag ang mas mahalaga kaysa sa isang katotohanan. Sa sandaling pinili ng ilang bahagi ng mundo na dumistansya, pinili ng Pilipinas na lumapit. Lumabas si Kapitan Arun mula sa isang maliit na silid pulungan matapos pirmahan ang mga ulat. Huminto siya sa isang pasilyo kung saan nakikita niya ang maraming Pilipinong staff na nagliligpit ng mga gamit pang rescue na para bang normal lang ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang normal na iyon ay kapalit ng katapangan at isang mabigat na desisyon. Nilapitan niya ang air traffic controller na unang sumagot sa tawag at dahan-dahang yumuko. "Salamat po sa hindi pagtanggi sa amin." Umiling ng bahagya ang controller. "Hindi lang po kayo ang tinulungan namin. Tinulungan namin ang lahat ng sakay." Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Kapitan Arun. Tumingin siya sa mga pasahero na sumasakay sa bus para sa kanilang susunod na destinasyon. Ang ilan ay may bakas pa ng luha. Ang ilan ay nanginginig pa rin sa takot na hindi pa nawawala, ngunit lahat sila ay buhay. At ang buhay mismo ang dahilan ng lahat ng ito. Maaaring tapos na ang gabi ng bagyo, ngunit ang kahulugang naiwan nito ay mananatili. Itinuturo nito na maaaring dalhin tayo ng teknolohiya sa himpapawid, ngunit kung minsan, ang nagbabalik sa atin ng ligtas sa lupa ay ang puso ng mga taong nasa ibaba. At kung isang araw ay muling harapin ng mundo ang isang nasirang lipad, ibubulong ng kasaysayan ng gabing iyon na mayroong isang bansa na minsang pinili ang pagliligtas ng buhay kaysa sa pagtanggi. Ang Pilipinas, ng gabing iyon,
ay hindi lamang naging isang destinasyong paliparan. Ito ay naging huling tahanan ng pag-asa para sa lahat ng sakay nito. Nang gabing iyon, walang nakaalala kung ilang porsyento na lang ng gasolina ang natitira. Walang nag-isip kung sino ang mananagot sa politika. Ang tanging mahalaga ay ang bawat buhay ay kailangang makauwi. Ang desisyong iyon ay hindi naaalala dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa puso ng sangkatauhan. Kung ang kuwentong ito ay nagparamdam sa iyo ng anuman pag-asa, pasasalamat o paniniwala sa sangkatauhan, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Dahil marami pang kwento sa mundong ito, ang karapat-dapat isalaysay at karapat-dapat alalahanin. Salamat sa panunood hanggang sa dulo at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.